Praise God. Pagpalang hapon, church. Nakagulat. Teka lang. Mas kumagad. Yan. Magandang pagpalang hapon, church. Ako nga po pala si Brother John. Pastor John! Gusto talaga yun. Brother mo na Pastor. Share ko lang po sa inyo yung aming testimony. Yes. Ay, babahagi ko po sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay namin kasama pagka makalipas ng ilang taon. Noong 2022 hanggang 2023, nagsimula po kami mag-asawa na magplano na mag-migrate sa ibang bansa. Isa po sa mga mission po namin kung pagkatapos pumalo po yung father-in-law. Naisip namin noon na baka panahon na para subukan ang bagong chapter ng buhay namin bilang pamilya. Isa ito sa mga prayer request namin na sinulat dito, yung prayer din na capsule noong 2023 na saan ay makapagpunta kami sa abroad. Kapag pinagdadasal namin ito, sunod-sunod naman yung struggles, disappointment, rejection na naranasan namin. Habang inayos namin noon yung application, napakaraming requirements na kailangan. Isa sa pinakamalaking challenge ay ang financial requirements. Wala naman po kaming malaking ipon. Umabot pa kami sa puntong pinag-uusapan namin mag-asawa na kailangan namin ibenta yung mga ari-arian namin o yung mga properties namin para dapat mapatuloy ang plano namin umalis. Ang nakita namin paraan ay para mapatuloy yung pangarap namin na makapunta abroad at makapag-apply ng student visa na halos 1 milyong piso ang kailangan. Sa totoo lang po, imposible yun para sa amin. Pero sa lahat ng proseso, lagi may pinagdarasal namin kay Lord. Kung para talaga sa amin ang pagpunta ng ibang bansa, siya na mismo ang magbubukas ng buhay. Hindi po natuloy yung application namin. Siyempre, malungkot kami, pero hindi namin pinilit. Naniniwala kami na kapag pinilit namin yun, gamit ang sarili namin kakayahan, baka hindi namin maging blessing sa amin. Kaya imbes magreklamo, hindi namin maghintay, magtiwala sa timing ng Panginoon. Sabi nga namin mag-asawa, baka hindi redirect lang tayo ni Lord dahil may mas magandang plan siya sa atin, para sa amin. Naalala ko yung groundbreaking sa Andrea. Pinasulat kami ng pastor ng mga prayer requests para ilagay yung prayer request sa capsule. Isa sa mga sinulat namin doon ay ang panalangin namin na makapag-abroad. Pero hindi namin alam noon na iba pala muna ang direksyon na ibibigay sa amin ng Panginoon. Isa sa mga unang redirection na ginawa niya ay makalipat kami sa aming sariling bahay. Sakto, buntis nung si Rich sa pangalawa namin. Sinabi ko nga sa kanya noon, siguro kaya hindi tayo pinaalis ni Lord kasi may iba pa siyang plano para sa atin. Habang malapit na kaming lumipat, may prayer ako noon na parang binibigyan ako ni Lord ng vision. Nakita ko na may taong gumagawa sa bahay namin at may isang taong masayang matawag sa akin at pinapapasok ako para ikot sa bahay. Noong pinag-uusapan namin ni Rich, pareho kaming naiyak. Hindi dahil ilipat kami ng bahay, kundi nakita namin kung paano kami dinala at ginabayan ni Lord sa lugar na mas makakabuti para sa aming pamilya. Doon ko mas naunawaan ang Proverbs chapter 16 verse 9. The heart of man plans his way, but the Lord
establish His steps. May plano tayo, pero mas maganda pa rin ang plano ng Panginoon. Fast forward sa itong taon. Noong prayer ay fasting natin noong June 2026, nagsimula kami mag-process ng papers para sa visa. Dahil yung father ko po ay naging PR o residents. At gusto na niya kami makapunta. Gusto niya kami makapunta ng mga kapatid sa birthday niya. At dito nakita namin na sobrang ganda ang timing ni Lord. Nung June na rin, nung buwan din na yun, naging Australian citizen ng aking father. Mahigit 10 taon niyang itong hinintay. Ang araw na makapunta kami sa Australia at makasama siya doon. Pagkatapos niya maging citizens, agad niyang inihanda at ipinadala ang kinakailangang supporting documents para maisama sa visa application ko. Doon ko naalala ang lahat nangyari noong 2023. Noon, sarado ang pinto dahil hindi pala ang tamang panahon. Pero ngayon, panahon na ni Lord, siya na mismo nagbukas ng pinto. Hindi na namin kailangan humanap ng sariling paraan. Siya na gumawa ng paraan. Nag-send ang father ko ng statutory declaration at iba pang requirements na nagsisimula kami at ayos ng application. Naalala ko nung prayer and fasting ang preaching tungkol kay Chavez na hindi niya nilimitahan ang kanyang gawin ng Panginoon sa buhay niya. Habang makikinig kami, nagkatingin na kami ni Rich. Pareho namin naramdaman may parang sinasabi si Lord sa amin. Pero sa totoo lang, marami pa kaming queries. Ang visa application namin ay tunay na leap of faith. Isa sa pinakamahalagang requirements ay magpakita ng sapat na supporting finances. Sa totoo lang, sapat lang ang savings namin sa bangko. Hindi malaki ang bank account namin, at habang nagbabasa kami ng visa experience online, lalo kami kinakabahan dahil may mga nare-reject kahit mas malaki na ang savings kaysa sa amin. Pero hindi namin hinayaan maging hadlang yun. Naniwala kami kung ito ang kalooban ng Diyos, siya rin ang mag-provide at siya rin ang magbubukas ng daan. Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Pagkatapos ng prayer and fasting, tinuloy namin ang application. At dito ko lalawang na-appreciate ang aking tawag. Talagang bawat detalye ng application ko, chine-check niya. Mula cover letter, hanggang supporting documents. Para talaga siyang immigration officer. Noong sinumiti na namin ang application, umabot halos 6 na oras ang ginugol namin para sa online application. Pagdating naman ng araw ng biometrics, parang sinusubok kami lalo. Nagmamadali kami papuntang Makati at sa hindi inaasang pangyayari na bangga ang sasakyan namin. Pero salamat sa Diyos dahil ligtas kaming lahat. Naging maayos din ang pakikipag-usap sa kabilang partido at dapat patuloy pa rin ako sa biometrics appointments ko. Habang nasa appointment ako, aminado ako kung hindi ako mapakali dahil inisip ko pa rin yung nangyari sa sasakyan. Kaya ipinagdasal ko lahat sa Panginoon at hiniling ko na sa Kanya na siya na ang bahala. Pagkatapos ng biometrics, nagpasalamat ako sa Panginoon dahil natapos namin ng maayos ang lahat. Pag-uwi ko ng bahay, sinabi ko sa aking papa at sinabi niya, huwag ka na mag-focus dun sa kotse. Okay na yan, yung visa approval mo, kasi pinag-pray mo na yan. 10 hours after ng biometrics ko, binuksan ko ang email ko para i-check, i-result na. I-result na. Wala akong ina-expect dahil usually 1 month daw ang result ng visa. Pag-open ko ng email, nagulat ako dahil ang email na galing sa Australian Embassy
At ang nakita ko ang salitang granted. Hindi ako makapaniwala. Tinawag ko agad ang aking asawa. At pagbukas ng email attachment, doon ko nakita na approve na nga talaga ang visa ko. Doon kami pareho naiyak. Sabi niya nga sa Isaiah chapter 60 verse 22, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. Ang inaasahan namin na pasintay ng tatlo at ang 4 na linggo, pero na-approve ang visa ko sa loob lang ng 2 oras ng aking after ng aking biometrics. At hindi lang yun, akala namin single entry visa lang ang makukuha ko. Pero ang ibinigay ni Lord ay multiple entry, valid for 1 year, hanggang 3 buwan stay sa Australia. Tinawagan ko sa Papa at sobrang nag-bless na sa akin. At grabe daw yung napakabilis daw ng approval ng visa ko. And first time daw nila na-experience ng gano'n ng kabilis ang visa application. Talagang higit pa ang binigay niya kaysa hinihiling namin. Isa pa pong nagpamangha sa akin ay ito. Sa kaming 3 magkakapatid, sa totoo lang po, ako ang dehado na mawawapong. Kasi yung 2 kapatid, nakapagkabi na sa Europe at sa US. Samantalang ako, Malaysia lang. Wala akong visa. Kaya nung nakita kong grabe ang application ko, hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. Talagang walang imposible sa Diyos kapag siya ang kumilos. At hindi pa doon tatapos ang biyaya. Noong pinag-uusapan namin kung saan kami kukuha ng budget para sa pamasahe, tumawag ang aking papa o yung father ko at sinabi niya tulungan niya ako sa gastos. Doon namin nakita kapag ang Diyos ang plano, hindi lang niya bubuksan ng pinto. Inaayos niya ang bawat detalye. Sa ngayon, may isang bahagi ng testimony na may bittersweet. Ako pa lang po ang nabigyan ng visa. At ako lang po ang nakakuha ng visa makapunta sa Australia. Nakakalungkot. Gusto kasi makasama yung mga kapatid ko kasi para to celebrate my father's birthday. Pero naniniwala ko na hindi pa tapos ang kwento ng Panginoon sa amin. At eventually, madadala ko rin doon ang aking asawa, anak ko at ang aking pamilya. Kung paano niya binuksan ang pinto para sa akin, naniniwala kung darating din ang araw, makakasama ko ang buong pamilya ko sa kanyang perfectong panahon. Mga kapatid, ang natutunan namin sa karasang ito ay hindi porket may rejection ay ibig sabihin ay hindi ka na mahal ng Diyos o hindi niya sasagutin ng mga panalangin mo. Minsan, ang akala natin rejection ay redirection mo lang. Sa loob ng 3 taon, maraming disappointment, takot, stress, pag-alala ang pinagdaanan namin. Pero sa uli, nakita namin ang tamang tingin ng Panginoon. Kaya kung may hinihintay kayong breakthrough ngayon, huwag po kayong susubok. Pagpuli lang tayo magtiwala at sumunod sa Kanya. Dahil napatayan na namin na kapag ang oras ng Diyos, walang makakapigil sa biyayang ilalaan niya para sa atin. At bago ko po tapusin ang aking testimony, humingi po ako sa inyo ng konting panalangin. Sa susunod na linggo or sa first week of August, ay mabiyahe na po ako pumunta sa Australia. Maraming salamat sa Diyos dahil pagkatapos ng mahigit 10 taon ng paghihintay ng aking father, matutupad na rin ang isa sa pinapanalangin namin, pamilya. Ipinapanalangin ko ang ligtas na biyahe, mabuting kalusugan, protection, at higit sa lahat, magamit ako ng Panginoon saan na niya ako dalhin. At dalangin ko rin na
perpektong kalooban ng Panginoon. Maraming po salamat sa pakikinig. To God be the glory. Praise the Lord. Alis sa Brother Jack. Thank you, Lord. Matagal ka doon, no? 3 weeks. Yan. Pasalubong namin, ha? Ano pa pasalubong namin? Kakakita. Salamat sa Diyos. Sige po. Palapakan natin ang Panginoon. Totoo yung bisa na kanya. Pero pag si Lord kumilos, mabilis na yan. Amen. Walang makakapigil. Ayun na po tayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Nakaka-bless naman itong ating pulpit. No? Palapakan natin si Lord kay Brother Ken. Brother Ken, kaway ka, Ken. Ken, kaway ka. Siya pong nagbuhat. Akong naglagalit. Hindi, pero siya gumawa niya. Nagtinda-pinda yan. Praise the Lord. Okay, thank you, Jesus. Kaso kung lang pa daw. Sa iba mababa eh. May gagawin ka pa project ha. At nga, full. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Sige po, buha tayo ng Bible. Nakakatawa, may patungan na ako ng Bible. Ginuhoga. Micah chapter 6, verses 6 hanggang 8. Ayan, salamat sa Diyos. Praise the Lord. Welcome to Jesus Coffee Church. Ako si Pastor Roman. Magandang hapon. Pakikita ng katabi natin. Pinagpalang hapon. Pinagpala ba tayo? Do we believe, receive the blessing of Jesus? Yes, Lord. Bless na bless. Sige, Micah chapter 6 ang natin pong babasahin. Verse 6 to 8. Ready na tayo? Sige po, basahin natin. Ready? Go! Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsambahayaw? Ang Diyos ng kalangitan. Magdadala ba ako ng guyang 1 taon? Gulang bilang handog na sinusunog sa kanyang harapan? Malugod kaya siya kung handugan ko ng libo-libong tupa o umaapaw na langis na olibo? Ihandog ko ba sa kanya ang aking anak na panganay? Ang laman ng aking laman bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Sabay-sabay po. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbaba sumunod ka sa Diyos. Sige po, let's close our eyes, bow our heads in prayer. Thank you, Jesus, our Heavenly Father. Maraming salamat po, Diyos. Ikaw ang mamuna, magturo, mangarap, mangusap. Makita namin ang liwanag ng iyong salita. Hindi lamang maging tagapakinig. Isabuhay namin ang lahat ng aming marinig. Baguhin niyo po kami sa tulong ng iyong Espiritu, sa tulong ng iyong salita. Makita sa amin ang liwanag ni Kristo. Salamat po, Panginoon, sa hapon ito. Pagpalain niyo ang iyong salita sa aming mga puso. Tinatanggap namin sa pangalan ni Jesus. Palapakan natin ang Diyos sa kanyang salita. Hindi po, pwede na tayo maupo. Praise the Lord. Magandang hapon po. If you're joining us for the first time, welcome natin yung kapatid natin, si Brother. Oh. Brother, welcome sa church. Palapakan natin si Lord. Parang kasama nagpunta tayo sa ospital eh. No? Sa ospital ka ba? Siya yung nagbabantay kay Brother Michael. Salamat. Tama lang, na-invite siya ni Michael sa church. No? Salamat. Kaya kay Brother Tom din. No? Brother Tom. Ilang time ka rin, no? Many times. Okay. Salamat sa Diyos. Bago
Natanong niyo na ba yun? Lord, ano po yung mga bagay na mga mabubuti na nagpapasaya sa'yo? Because many times our prayers is just one way. Papunta lang lagi, Lord, kailangan ko to, gusto ko to, maganda to, mabuti to para sa akin. But you have never asked the question, Lord, ano ba nagpapasaya sa'yo? Kaya mensahe ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, gusto ko i-share sa inyo. Ang nagpapasaya sa Diyos sa kanyang mga anak ay magkaroon ng buhay na ating binasa kanina na mabuti. Pinakita niya sa atin, sinabi niya sa atin, ano ba ang nire-require ng Diyos na mabuti sa ating buhay. Kaya ang message natin ngayon is, the good life that pleases the Lord. Sabay-sabay natin sabihin, the good life that pleases the Lord. Parang medyo nag-enjoy ako dito sa pulpit natin. Parang, okay lang ba kayo dyan? Di ba kayo naninibago? Parang gusto ko lang steady dito. Hindi kasi natututok ko sa notes ko. Sige. Sa ating pong binasa kanina si Micah, prophet. Siya po ay isang propeta, no? Sa panahon ni Haring Hezekiah. Ang nangyari po kasi dito, yung mga Israelites or the people of God, nag-o-offer sila ng sacrifice. Nag-o-worship sila sa Diyos. Binibigay nila yung para sa temple. Nagsisimba. Nag-o-worship, kumamanta. Pero pag-uwi, iba na yung buhay. They are religious, but they're not righteous. Wealthy, but they are unjust people. Actively, talaga nag-o-worship sila, pero hindi nila ginagawa ang kanilang tungkulin kapag nasa bahay na. Kaya po talagang hinarap sila ni Prophet Micah dahil ayaw ng Diyos na outwardly parang mga Kristiyano tayo, pero pagdating natin sa bahay, sa araw-araw na buhay, iba na ang ating pamumuhay. Hindi po natin sinasabi na masama magsimba, sumamba, maghandog sa Diyos, kumanta, magpuri, maganda po yun. Hindi po masama yun. Ang sinasabi ni Prophet Micah, ang punto niya ay hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang ating pagsamba. Kung hindi naman tayo namumuhay ng may katarungan, kung hindi tayo nabubuhay na may awa sa ating kapwa at pagpapakumbaba at hindi sumusunod sa Diyos. Basahin po ulit natin in Micah 6 verse 8. Sabay-sabay po. He has shown you, O man, what is good. Ano lang po ang mabuti? And what the Lord required of you. Ano ang gusto ng Diyos sa katao? Sabay-sabay. To do justly. Malakas po. To do justly. Pangalawa. To love mercy. Pangatlo. And to walk humbly with your God. Isang beses pa. Yung tatlo. To do justly. Sabay-sabay. To love mercy. And to walk humbly with your God. Huwag mo ipakita. Huwag mo ipakita. Halin mo. Ano gusto ng Diyos na mabuting buhay sa atin? Number 1, to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. Dito sa side na to, sabay-sabay. Tatlo yan ha. Justly, mercy, humbly. May why. Dito, sagot. O, sa young people. Alam mo kapag nabuhay tayo sa katarungan, nabuhay tayo na may awa, nabuhay tayo na mapagkumbaba, yan ang buhay na nalulugod ang Diyos. Amen? Higit pa sa mga alay natin. Pwede kasi ang lakas ng kanta natin dito pero wala tayong awa sa tao. Pwede napakataas ng kamay mo pero mayabang ka. Pwede dito sa church ang bait mo pero hindi ka naman makatakutan. Ito ang mensahe ng Panginoon sa atin. Pag-aralan natin, number 1, to do justly. Ano ba ibig sabihin ng to do justly? Sabay-sabay sa Tagalog. Maging
nagsusuklam kayo sa katakuran. Pinapanuktot nyo ang katwiran. Tanyo nyo ang salon sa pamamagitan ng pagpatay. Itinatag nyo ang Jerusalem sa pamamagitan ng kasamaan. Ang kanyang pinunoy, nagpapasuhol. Bribery. Nagpapaupa ang mga pari para magturo. Hindi ka tuturuan kung hindi ka nagbayad. Ang mga propeta ay nabuhulan dahil sa salapi. Gayon man, namamasa sila kay Yahweh, sinasabi na sa kalagitnaan natin si Yahweh, kaya walang kasamaan dawat sa atin. Ano po ang ibig sabihin ng pagiging makatarungan? Ang pagiging makatarungan po ay pagpili ng tama. Ang pagiging makatarungan po ay pagiging honest and fair kahit wala pong nakakakita sa atin. Amen? Ang pagiging makatarungan po ay hindi lamang kapag may nakatingin. Sa exam, mga kabataan, nagiging makatarungan ba kayo pag may exam? Hindi nangongopya ako po pag nakatalikod si teacher. Paano kaya? Nandaraya ang mga negosyante. Hindi na tayo ganoon. Amen? Nagiging makatarungan tayo. Sa mga estudyante, dapat tayo masipag sa mga school projects. Pag may grupo-grupo, dapat kasali kayo. Huwag kayo lang lalamang. Sa mga may trabaho, kapag oras ng trabaho, hindi ko nagpe-Facebook yun. Tama? Kapag oras ng trabaho, hindi tulog. Hindi inuwi ang computer. Paano ba tayo nagiging makatarungan sa loob ng bahay? Hindi naggugulang sa gawaing bahay. Tumutulong sa pamilya. Hindi naglalamang. Hindi nagsasakit-sakitan kapag may gawaing bahay. Sakit na ulo mo eh. Pero sa cellphone. Napakahalaga magtulungan, gawin natin ang lahat ng bagay at pagbigay karangalan sa Diyos. Makatarungan lang ba na tayong bawat miyembro ng pamilya dito sa simbahan ay magtulungan sa mga pangangailangan dito? Amen? Kayo po ba'y gumagamit ng tubig sa simbahan? Kayo po ba'y umiinom ng tubig dito? Makatarungan lang po ba na kapag yung ininuman nyo itatapon sa basurahan at di nyo iiwan dyan sa gilid? Kapag kayo nagtimpla ng kape, may naghuhugas pa para sa inyo. Hindi ba ito ibinigay sa atin ng Panginoon? Kailangan natin itong ingatan. Amen? Hindi ko na inuutusan na dahil umupo kayo ng maayos, ililigpit din natin ng maayos. Amen? Parang humihina. Tama lang po sapagkat ito'y ating pinagkaloob sa atin ng Diyos. Yung CR na pinigay sa atin ng Lord, ilan na? Dapat! Nakakatuwa, no? Pindutin na lang yung flash. Diba? Napakabilis lang po, mga kapatid. Makatarungan lang po ba yun? Baga sa simpleng salita, tama lang ba dahil ginamit natin ay mag-iingatan po natin? Amen? Tandaan mo, ating ito yung pinagdalaw sa atin ng Diyos. Kaya dapat lang ating ingatan. Sa mga mag-asawa, alam niyo po ang katarungan. Gusto niyo bang maging makatarungan sa iyong buhay mag-asawa? Gusto niyo po ba na mayroong ibang iniisip na ang iyong asawa? Na babae o lalaki pag kayo kausap? Gusto niyo ba na may ibang laman ng puso niya? Hindi. Lalaki lang. Di ba pag nakikita ka, ang nakikita niya yung lalaking puno ng abs. Ikaw isa lang ako. Sa kapit. Naku. Tapos ganda siya sa'yo, pero imagine niya, ibang babae pala. Alam niyo ba, mga kapatid, nabanggit ko to, kasi saan nagsisimula lahat? Ito sa ating isipan. At ang ginagawa ng ating isipan, ito na yung gusto natin gawin sa ating mga gawa. At para iiwas tayo ng Diyos sa kapahamakan, sa pagkasira ng ating mga pamilya, dapat maging
delivery of finances. Hindi pwede, parehas kayo nagtatrabaho, pero siya lang yung ipon ng ipon, ikaw yung gastos ng gastos. Hello? Kung kayo ay mga anak na may trabaho, naninirahan kayo sa loob ng tahanan, ng nanay nyo, tatay nyo, it is just right and just na mag-share kayo, magbayad ng mga bills. Hindi yun dahil inuutos, dahil yun ay makatarungan. Gumamit kayo ng kuryente, kumakain kayo sa bahay, naliligo kayo, naglalaba kayo, dapat lang na makibahagi kayo sa mga bills sa bahay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maging makatarungan ka. Isa sa mga challenge ngayon, especially in the social media, na ang mga magulang daw ay pabigat, ginagawang investment ang mga anak at pag nakagraduate, ay para maging kanilang magsusupply at mag-aalaga sa kanya. Kapatid, makatarungan lang na alagaan nating mga anak ang mga magulang natin na nagpalaki sa atin. Amen? Yung pagmamahal na ibinigay sa atin, kung tayo nakakaamat na, makatarungan lang na pagpalain mo rin yung mga kamay na nagpakain at nagpalaki sa iyo. Nakakalungkot, no? Kasi kapag yung mga bata na wala na sa atin, nagkatrabaho na, nakakalimutan yung magulang. Ang gusto ng Panginoon, makatarungan ang ating buhay. Makatarungan lang po ba? Nasabihin nyo, mga mag-asawa, sabihin mo yung mga ginagastos mo para hindi nagugulat yung asawa mo sa mga dumarating na Shopee at Lazada. Tama po ba yun? Tapos magugulat sa pagbabayad siya, hindi naman siya umorder. Makatarungan po ba yun? Yan ang gusto buhay ng Diyos. Huwag tayo manlalama kahit sa ating asawa. Meron pong isang sitwasyon. Halimbawa, speaking of parcel, may dumating sa bahay mo, nag-doon ka. May dumating. Delivery! Shopee! Wag mo na di ba? Ma, nag-deliver kayo. Sige. Tinanong mo, bayad na? Bayad na! Pagkatanggap mo, nakita mo, mali yung address, mali yung pangalan. Pero sabi ng rider, bayad na. So nagkamali yung rider. Tatanggapin niyo po, hindi. Siyempre, nasa church kayo eh. Pero nasusubok. Nasusubok. Tama po ba? Nasusubok. Kasi wala ka nang babayaran eh. Ano sabihin niyo ba? Uy, blessing kay Lord galing. Hello? Hindi blessing yun. May nawalan. Pain yung nakaaway. Bubuksan nyo, hindi nakapangalan sa inyo. Yung iba sasabihin, kala naman rider yan, bala siya. Hindi, makatarungan yan. Kaya ko po ito nasabi sa inyo, kasi meron akong parcel, mga medyas yun. Pagtingin ko sa cellphone ko, deliver. Hinahanap namin, hanapin nyo, nandiyan lang yun. Wala. Hindi. Lahat ng mga anak ko, may nakita kay Geto. Deliver lang, hinahanap namin, wala. Sa app na yun, may nakalagay doon, proof of delivery. Kinlik ko, kasi may picture yung deliver. Kita nyo naman yung itsura ng bahay niya eh. Kasi pinipicture na yun ng rider. Tama? Pagkatingin ko, deliver. Ibang bahay deliver. Sa kapitbahay natin. Bayad na yun. Ginawa ko, minessage ko yung contact center doon. Cancel ang issue, not delivered. Nirefund naman sa akin. Makalipas ang 2 araw, dumating yung driver sa akin. Sir, bakit ako nag-cancel ka? Kasi sa ibang bahay, iba itsura ng bahay, hindi ko bahay yun. Sabi niya, Sir, ako yung delivery. Ako na nag-deliver, nagkamali na ako ng bahay. Oh,
sir, tinanggap eh. Actually, sir, binuksan na. Sabi ko, nasa na? Buti nakuha mo. Sir, pinilit ko lang. Kasi nung pinapasoli ko dun sa bahay, sabi niya, hindi niya rin tinanggap. Pero sir, nakuha ko. Alam mo, sir, kung bakit ko nakuha? Kasi meron akong picture na diniliver ko sa bahay niya. Sabi mo sa katabi mo, may picture. Makikita na natanggap mo o hindi. Makikita yung mga desisyon mo kung tama o mali. Eto nga, sir. Tanong niya sa akin, kukunin mo pa ba? Sabi ko, hindi na kasi nareport na sa akin. Ano mangyayari dyan sa parcel? Babayaran ko, sabi ng client. Nawa naman ako. Kaya sabi ko, sige, babayaran ko na. Pero teka, mga medyas yan eh. Sir, binuksan na eh. Bilangin mo na lang baka kulang. So bakit ko po ito binabahagi? Simple lang, para siraan yung kapitbahay ko. Hindi sila kailan tumanggap, para makapitbahay ko sila, hindi sila nobyo ang tumanggap. Nililinis yung pangalan nila. Hindi rin kinag-check. Okay? Basta doon lang doon. Kilala ko sino eh. Kasi nakita ko yung tsura. Pinakita ko yung sister. Nabutin mo yung bahay na yun. Pag napadaan ka dyan, yun yung bahay na yun. Tinutulog tayo doon, sir, dito. Sabi ko, pasensya na kayo, sige tatanggapin ko. Minsan tayong tao, natutuso tayo. Na akala natin na walang nakakakita. Pero ang totoo, may picture. Sa buhay natin, may nanonood sa atin. Sa mga ginagawa natin, araw-araw natin. Ng mga desisyon. Sabi nung anak ko, Dad, paano pag ganun? Nakita ko, may nahulog na wallet. Pupulutin ko ba yun? Nakita ko pa na yun, nahulog eh. Pulutin mo, isoli mo. Di ba? Pero kung nakita ko, Dad, sabi niya, wala namang tao. Nakita ko 1,000. Tinanong ko siya, kung nakita ko ng tao, may 1,000, 500. Anong pulutin mo? Sabi ko, parehas. So, ang punto dito, mga kapatid, kita tayo ng Diyos. At huwag natin hayaan sa mga maling desisyon natin. Because hindi natin ginawa ang tama, mapapahiya tayo. Tama ba? Isipin niyo kung si Pastor yun, tinanggap ko ibang pangalan. Hindi ba nakakahiya sa pangalan ng ating Panginoon? Amen? Hindi ba nakakahiya mabahira? Psalm 119, 5-6. Basahin niyo po. Gayon, ako umaasang magiging, lakasan nyo, magiging, susundin ang iyong utos, susundin ang buong ina. Kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan pa man kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Amen? Sige, sabihin ko rin sa tabi, maging makatarungan ka. Kilihin mo yung tama. Okay. Pangalawa, love mercy. Ang ibig sabihin ko ng love mercy is patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Yung mercy po sa Bible is the word kesed. Sa Hebrew, kesed po yan. Ibig sabihin po marami, no? Pag sinabing merciful ka, kind ka din, mabait ka. Okay? Mabait. Ano pa? Loving kindness, mapagmahal, goodness, mabuti ka din. Pag sinabing favor, meron kang special na treatment galing sa Diyos. Ganun din, pity, maawain. Alam niyo kasi sa panahon ni Micah, yung mga tao, pag sa church, ang bait. Pag nasa church, napakabuting tao. Pag nasa loob sila ng simbahan, nag-aalay sila ng mga sacrifice, alam niyo ba? Napakagaling nila. Pero pag uwi sa bahay, yung kabaitan nagbabago. Talagang dito sa church, mabait. Pag uwi sa bahay, monster. Pagdating dito, talagang magal. Pagdating sa bahay, talagang punong-puno ng galit.
Hindi tama yun, mga kapatid. Kaya sabi niya rito sa Micah chapter 2, 1-2, tingnan niyo po ang ginagawa ng mga tao. Hindi sila natutulog dahil sa pagbaba ng kasamaan. Kapag hindi nila, pag nagustuhan nila ang lupa, ng may lupa, kinakamkam nila yung mga lupa. Inaapi nila yung mga tao sa pamamagitan ng pandaraya upang maalipin nila ang pamilya ng mga ito at masamsam nilang ari-arian. Ang ibig sabihin po ng Diyos na tayo ay dapat maging mahabagin. Ayan, tamaan lang nun, nagalaw lang. Ang ibig sabihin po ng pagiging mahabagin ay magkaroon tayo ng puso na laging handang maging mabuti para sa ating kapwa. Ang pagiging mahabagin ay pagkakaroon ng puso na talagang mabait, na pakikitungo sa ating kapwa. Hindi lang tayo naaawa, kumikilos tayo para sa kanilang ikabubuti. Kung kayo po ay mga kabataan, hindi po kabaitan ang pambubuli. Kapag kayo ay nang-aasar, nanlalait, nang-aapi, hindi maganda yun. Hindi yun nagpapakita ng awa. Kailangan matutunan po natin sa pagpapakita ng awa ay ang pagpapatawad. Pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin. Pagpapatawad sa mga taong nakagawa ng hindi magagandang bagay sa ating buhay. Sa ating mga tahanan, paano natin ipakikita ang ating kabutihan, kabaitan. Sa mga mag-asawa, matuto tayong umamin sa ating kasalanan. Amen! Wala tira yun, di kayo nag-amen. Matuto kayong aminin na kayo'y mali. At matuto kayong humingi ng tawad. At kayo naman, nasaktan, parang bawal magsikuan. At kayo naman nasaktan ay matuto rin magpatawad. Sa mga asawang lalaki, kapag ang inyong asawa ay nakikita niyong pagod na pagod na sa gawaing bahay, anong kailangan na mabait, mabuting asawa, punong-puno ng kaawaan, hindi uutusan. Hindi bibigyan ng maraming trabaho, kundi tutulungan. Diba? Mga kabataan, ano ba magulang niyo? Mahal niyo ba sila? Tulungan niyo sa gawaing bahay. Tulungan niyo. Mahalin ninyo. Kung kayo ay nagmamahalang pamilya, pakahalaga ang pagtutulungan. Panaghoy, chapter 3, 22-23, sabay-sabay, pag-ibig mo yaman, hindi nagmamahal. Kahabagan mo'y walang kapantay, ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y napakalaki. Alam niyo po, mga kapatid, kung tayo ay hinatulan ng Diyos sa ating mga kasalanan kahapon, patay na tayo ngayon. Bakit buhay pa tayo? Dahil sa awa ng Diyos. Ang mercy ay hindi ipinapatong sa atin ang parusahan na para sa atin. Kapag may mercy, hindi tayo napaparusahan. Amen? Kaya kung tayo ay nakatanggap ng mercy ng Diyos, dapat maging merciful din tayo sa ating kapwa. Amen ba? Ano muna? Do justice. Maging makatarungan. Pangalawa, love. Mahalin mo. Pagpuli mong mahalin ang iyong kapwa. Panghuli, walk humbly. Walk humbly. Sa Tagalog, buong pagpapakumbaba, sumunod ka sa Diyos. Pag sinabi kong humble or walk in humility, ibig sabihin, tinatanggap mo, kinikilala mo na hindi mo kaya ang araw na ito kung wala mo sa buhay mo. Ibig sabihin, ang tao na pagkumbaba, lagi niyang nire-recognize ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos na kailangan niya sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Paano po natin matatanggap ang biyaya ng Diyos? Ito'y sa pamamagitan ng pagkakakumbaba. Tayo ay nagmamataas kung hindi natin tinatanggap na kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Ang tanong, Pastor, paano nga ba ako nagiging humble sa aking action? Simple lang. Isa sa mga paraan ay pagkakaroon ng panalangin.
Nagpe-pray po ba tayo? Tuwing kailan? Araw-araw, very good. Alam nyo, pagbukas pa lang ng ating mga mata, magpasalamat na tayo, manalangin na agad tayo, Lord, kailangan kita buong araw. Hindi ako pwedeng lumabas ng bahay, magtrabaho, pumasok, gumawa kapag wala ka sa buhay ko. Amen! Kasi ang totoo, ang hindi pananalangin ay magsasabi na hindi mo kailangan ng Diyos. Prayerlessness simply says you don't need God. Ang tao hindi nagpe-pray, hindi kailangan ng Diyos. Kasi kapag nagpe-pray tayo, ibig sabihin tumatawag tayo sa Diyos, kailangan natin siya sa ating buhay. Santiago 4 verse 6, sabay-sabay po, basahin natin. Ngunit, ang Diyos ay nagbibigay ng higit pang pagpapala. Kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas. Ngunit pinagpapala niya ang mga pagpapala. Sino naman ang nasa katinuan at gusto kalabanin ng Diyos? Pero sa pag-uugali, sa ating action, pwede natin kalabanin ng Diyos. Gusto mong kalabanin ng Lord, ayoko. Pero mayabang ka, kalabang ka ng Diyos. Alam natin na walang laban ng Diyos na hindi niya napagtagumpayan. Kaya automatic ang mga pang-pride, ang mga mayayabang, ang mga tagpapagmataas, mga palalo, siguradong babagsak sila. At ayaw natin mangyari yun sa ating buhay. Kaya sa ating mga desisyon, pwede nagpo-post tayo ng mga Bible verses sa ating mga social media page. Maganda po yan, pero dapat tayo makita rin sa ating pamumuhay. Kung tayo po ay gumagawa para sa Diyos at naglilingkod dito sa simbahan, humble tayo kapag kausap natin yung sister, yung brother, napakagalang natin. Tama po ba? Tingnan nyo katabi nyo, napakagalang yan. Humble yan. Tama po ba? Ang bati niya, gano'n. Payong yan. Sis, bro. Pagdating sa bahay, gano'n na. Hindi tama yan. Kung tayo po ay magiging mapagkumbaba, dapat makita ito unang-una sa ating domestic life, sa ating bahay, ang mga anak nyo mismo, ang makapagsasabi sa inyo, ang mga kasama nyo mismo sa bahay, ang makapagsasabi na tunay ka ng mapagkumbaba. Si Elijah, yung aking panganay, habang hinahatid, sinundo ko siya actually. Sabi niya sa akin, Dad, meron din akong kaibigang Christian na hindi magkikara. Pero sabi niya, pero Dad, may problema. Sabi ko, ano problema? Napakayabang. Napaka-angas talaga na. Paano angas? Hindi, sinabi niya, mayabang talaga siya. Magaling kasi siya, sabi niya. Alam niyo ba, mga kapatid, sabi niya, sabi mga alam ko, parang may mali. Kasi sinasabi niya, naglilingkod siya sa church, Christian siya, nagkikitara. Pero mismo inaamin niya, mayabang siya. Alam niyo ba, isa sa mga makikita mo sa tunay na Kristiyano, tunay na mananampalataya ng Kristo. Alam niyo po ano? Naging mapagkumbaba. Humility acknowledges that everything we have, everything we are is from the Lord. Totoo po, huwag na po kayo magtaas ng kamay kasi magiging mayabang kayo. Pero ang tanong ko ganito, nakita niyo ba naging humble din kayo sa buhay niyo? Yung dating na mayabang din kayo, nagmamalaki kayo, pero ngayon parang nabawas-bawasan. Amin ba? O, tinan niyo, umami kayo, mayabang talaga kayo eh. Hindi, pero ang point ko dito mga kapatid, binago ka ng Diyos. Yung dating lahat sa haharapin mo, susubudin mo, pero in a way, natututo kang magpakumbaba. Natututo kang makinig. Alam niyo kung bakit? The perfect example of humility is God Himself, the Lord Jesus Christ. Wala nang mas tataas sa Diyos. Pero yung Diyos nagpakumbaba. Naging tulad natin. Kaya alam niyo, totoo ito. Isa sa makakita mong tunay na mananampalataya ni Kristo, in a way, naging humble yung tao.
naging mapagkumbaba. Sa bahay, paano natin i-apply ang pagiging mapagkumbaba? Panalangin. Araw-araw tayo humingi sa Diyos ng gabay sa pamamagitan ng panalangin. Kalakasan, Lord, ginagawa ko na ito araw-araw, pero kailangan kita sa buhay. Hindi ko ito gagawin kapag wala ka. Alam niyo po, isa pa, bilang mga leaders, bilang mga disciples of Jesus, isa sa gusto kong ibahagi sa inyo, magkaroon kayo ng family devotions. Family devotions. Na kayo ay i-gather ninyo ang inyong pamilya. Na kung saan kayo ay isisik nyo ang Diyos sa inyong buhay. Totoo, naranasan ko nung una, parang medyo nakakahiya na bilang tatay, parang ano to, mga anak ko. Tapos sila yung pagpapastor ako, may magiging pastor. Ano naman yung sasabihin nila sa akin, di ba? Pero alam niyo, ito ang gusto ng Diyos. Ang una na makita sa atin, hanapin natin ang Diyos sa pamamagitan ng panalangin at salita niya. Because when we seek God through prayer and word, we're seeking the power and presence of God. Family devotion, simple lang. Anak, bago tayo matulog, sige, sama-sama muna tayo, mag-pray tayo. Ito ang salita ng Diyos na natutunan ko. Sa cellphone po ninyo, meron na dyan mga isa-isang verses, di ba? Gamitin nyo. Hindi kailangan matagal. Ang gusto ng Diyos, maging totoo ito sa puso natin. Na hindi natin hahayaan ang isang buong araw na lumipas na hindi natin sinik ang Diyos sa ating buhay. Ang isa pa gusto kong ibahagi sa inyo ay ang pagkakasundo sa pamilya. Hindi nawawala ang alitan sa pamilya. Natural, bakit? Iba-iba ang tao. Nagkakamali, nadarapa ang tao, nadadala ang emosyon ng mga tao. Kailangan natin sa pamilya ng pagkakasundo. Alam niyo po, ang isang susi sa pagkakasundo, kababaan mo. Sino unang magsosorry? Sino ang unang lalapit? Sino ang unang magsasabing ayusin natin ito? Alam mo po kung sino? Yung totoong Kristiyano. Huwag nating hanapin kung sino lagi ang panalo. Sa pagtatalo, huwag mong sikapin na ikaw lagi ang manalo. Ang sikapin natin magkaroon ng pagkakasundo. At ang susi sa pagkakasundo, ano po? Pagpapakumbaba. Kahit na anong isipin, kahit na anong sabihin, matuto tayo magpapakumbaba. Tatlong bagay sa buhay natin na malulugod ang Diyos. Ano po ang una? Do justly. Love mercy. Walk humbly with truth. Isang beses pa po. Pag nag-aaway kayo sa pamilya, sinungitan ka ng asawa mo? Yung anak mo pasaway? Alam niyo, usapan ng just. Ang Diyos ay just. Makatarungan ng Diyos. Amen? Ang paparusahan ay dapat parusahan. At ang paparusahan ng Diyos ay ang mga makasalanan. Alam niyo kung sino yung makasalanan? Tayo yung dapat parusahan. Pero ang Diyos ay hindi lang matuwid na hukom. Siya rin ay makapaging Diyos. Kaya yung parusa na para sa atin, He is merciful. Hindi na ibinigay para sa atin, kundi ibinigay sa kanyang bugtong na anak. At ang kanyang bugtong na anak ay nagpakumbaba. Diyos, nagkatawang tao. Basahin natin para sa pagwakas. Kahit nataglay niya ang kalikasan ng Diyos. Sabi ng Biblia, yung anak ng Diyos ay Diyos. Si Jesus ay Diyos. Sabi doon, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos
siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Gusto niyo makita yung pagiging makatarungan ng Diyos? Sa krus. Gusto niyo makita ang pagiging mahabagin ng Diyos? Sa krus. Gusto niyo makita ang pagiging mapagkumbaba ng Diyos? Sa krus. Ang unang naging halimbawa sa atin na dapat nating tularan, walang iba, ang ating Diyos at tagapagligtas, ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang Diyos na matuwid, na inilagay ang hatol sa kanyang sarili, na nagpakumbaba sa atin, inabot niya tayo para tayo makatanggap ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo, let us close our eyes and bow our heads. Sa panalangin ito, Panginoon, salamat po sa salita na aming tinanggap. Panginoon, maaaring narito kami ngayon at kami, Lord, ay kinausap mo. Maaaring hindi naging maganda ang aming desisyon. Maaaring dahil walang nakakakita sa amin, gumagawa kami ng mali. Pinipili namin ang kasamaan. Panginoon, kami ngayon ay humihingi ng tawad sa aming pamumuhay ng baluktot. Panginoong Diyos, ika'y mahabagin. Maaaring kami nagigigante, puno ng galit, puno ng sama ng loob. Panginoon, patawarin mo ba? Maaaring kami narito at kinakausap mo na hindi kami nagpapakumbaba, nagmamataas kami sa iyo. Maaaring itaglay kami kayamanan. Kapatid, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At kung ikaw yung tao na yung sinsayan, Pastor, parang ako yung chine-check ni Lord yung buhay ko. Taas mo yung kamay mo sa Kanya, na inaamin mo, makasalanan ka. Sinasabi mo na, Lord, pagpili niyo po ako. Sinasabi mo na, gusto ko, Lord, na ikaw malugod sa buhay ko. Taas na namin kamay natin sa Panginoon. Sabayin niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Lord, patawarin niyo po ako. Makasalanan ako. Ako'y isang makasalanan na pinipili ang mga mali. Panginoon, pinagsisisihan ko na pong lahat. Patawarin niyo po ako. Binubuksan mo ang puso ko. Tinatanggap kita sa buhay ko bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Baguhin niyo po ako, Panginoon. Maging mabuti ang aking buhay. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin at sa buhay na walang hanggan. Tinatanggap ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo na po tayong lahat. Praise the Lord. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita na aming tinanggap. Kami ngayon ay narito tumanggap ng mga espiritual na pagpapala. Kaya nararapat lang na magbahagi kami ng mga mabubuti, material na mga bagay. Panginoon, kung paano kami kumain ng espiritual na pagkain, Lord, bilang bahagi ng pamilya Jesus Coffee Church, kami po'y mag-share sa responsibility na ipahayag pa ang salita mo sa maraming tao. Malayo, marami ang marating ng ministeryo ito. Kaya Panginoon, tinataas po namin ang lahat ng aming mga binhi. Sinabi ng salita, kung merong itinanim ay merong aanihin. Kung maraming itinanim, marami rin kaming aanihin. Kaya Lord, tinataas ko po ang mga kamay na narito na nagtatanim, patuloy na nagtatanim. Tatanggap kami ng masagalang ani sa iyo. Lord, ngayong linggo, pagpalain niyo nga po kaming lahat. Ang aming mga kamay, mga negosyo, mga trabaho, mga gawa ng aming kamay, ikaw ang magpala. Tinatanggap po namin ang masagalang ani. Sabi mo, gustong takal, siksik, hindi gumapa. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat sa
mabubuhay kami may awa at nagpapatawad sa mga tao sa aming paligid. Panginoon, maraming salamat sa aming panalangin. Ikaw po'y sasagot, patuloy na magbibigay sa lahat ng aming pangangailangan. Panginoon, pagpalain niyo po ang linggong ito. Lahat, O Diyos, ng aming mga kapatid, the whole family of Jesus Calvary Church, their whole household, Lord God, we pray for your blessing. We pray for your favor. We pray for your healing. We pray for the strength of the Lord. We pray, God, for your miracles. We pray for breakthrough. We pray for wisdom in our decisions. We pray, God, for discernment. We pray, Lord, your mighty hand helping us, touching us, empowering us. Salamat po, Panginoon. Guide us and protect us for the whole week. Thank you for your blessing, God. We receive and believe in the mighty name of Jesus. Everybody said,